Guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, tingnan natin anong na nga ba yung update doon sa alagang baboy na malapit ng mga anak. So 10 days yung last na punta natin dito bago mga anak ang baboy. Ngayon, March 2026 ano. So 4 days. Ayun. 26, 27, 28, 29, 30. Ayan, 31. 5 days pala bago mga anak ang baboy. Silipin natin kung ano na yung update. Tara, let's go. So eto, ang gaganda ng mga bulaklak dito sa ano, sa farm. Ayun. Buti na lang wala yung mga nakaharang na manok. Yung maulan kanina guys, kaninang umaga talagang parang bagyo yung ulan. Pero eto, maswerte tayo at unti-unti na namang lumabas yung araw. At eto nga, dito nakikita natin guys yung fish pond doon. Ayan. So ipapakita ko yan sa inyo sa mga susunod na araw ng pagbablog natin. Nandito naman guys yung mga manok. Ewan ko kung nandito yung manok na binigay sa atin ng J&J Poultry Farm. Ay, ibang manok pala yung nandito. Pero ayan o, may mga sisiw na. Tapos doon naman may naglilimlim ng mga manok. Talaga namang napakaganda. Pampaswerte guys. Ayun o, diba? Padali ang bisita lang tayo dito mga katropa. Ayun, titingnan natin nga yung alagang baboy na yan na malapit ng mga anak. 5 days. Ayun, eto kasi guys yung baboy na hindi natin malaman kung buntis o hindi buntis. Kasi nung una siya guys na pinabulugan, nagbuntis hangin lang. So ibig sabihin 4 months na nagantay, 3 months, 3 weeks, 3 days hindi nanganak. Tapos plus nag-extend pa. So akala namin manganganak. So ngayon naman eto, pinabulugan ulit, pinaiay pala. So tingnan naman natin March 31, December 8 kasi guys pinabulugan. So usually guys ang pagbubuntis ng baboy dapat 3 months, 3 weeks, 3 days para 114 days. At happy tayo sana this time. Ito talagang tuluyan na nga guys na magbuntis, ang pagbubuntis ng baboy at syempre mga anak. Dahil sa totoo lang guys hindi biro ang pagpuhunan lalo na sa pagkain sa mga alagang baboy sa mga ganyang sitwasyon. So tara, bago pa kayo maboring sa lahat ng mga pinagkukwentuhan natin mga katropa. Ayun. So ang dami nating pinuntahan ngayong araw na to. So may isa tayong tao na nanganak yung misis. So ayun, akala ko ohos. Oh, talaga naman ano. Akala ko ahasin pala sa ako. Ayan. So may isa tayong tao sa ating Shumayan business dyan sa kabilang bayan. At nanganak nga yung asawa. So yun. Ayan. So inulungan natin at meron din tayong dinalaw na isang kaibigan. Ayun. So merong problema at hoping na makarao siya doon sa pinagdadaanan niya. So 'di ba sa buhay naman ng tao hindi perfecto. May mga second chances. Basta dasal lang at syempre kailangan magbagong buhay. Kung may nagawa kang mali, ayusin mo na para at least maging happy lang yung life. Tapos kailangan dire-diretso at tuwid na landas. Yun yung mahalaga, di ba? So eto na guys, nandito na nga tayo. Hello baboy, kumusta? Ayan na guys yung sinasabi ko sa inyo na alagang baboy. So eto, 5 days na lang dapat manganganak na tong baboy na to, buntis. Kapag pumupunta ako dito sa farm, talaga namang medyo nare-refresh tayo, talagang nakaka-refresh. Yung mga problema nawawala at syempre baboyan isa sa napakamahal natin na industriya. Talaga namang happy tayo na nakakadalaw sa mga baboyan, nakikita yung mga alagang baboy at syempre nai-inspire tayo sa mga story ng pag-aalaga ng baboy, iba't ibang mga baboyan. At happy tayo nakakita ng mga baboy. Yung mga ganitong baboy kasi guys, yung mga baboy na malapit ng mga anak sa hog raiser talagang very important yan guys. Kasi simbolo yan guys ng yung pagod, yung paghihirap mo magre-resulta sa panganganak ng baboy. Tapos yung pag nanganak guys yung baboy, doon mo talagang mas ma-appreciate yung lahat ng effort na ginawa mo, pinagdaanan mo, yung pagod mo, yung pawis mo, yung pinuhunan mo sa pag-aalaga ng baboy, pera man yan o pawis man yan, out of labor of love man yan, talagang ramdam na ramdam mo. Recap lang guys, eto nga pala guys, pinurga natin yung last time na dumalaw tayo dito. So 5 days ago yun. So bukas dapat eto guys is maturukan na ng iron ulit, booster shots naman, at least bago siya manganak. Tapos sa time ng panganganak niya naman is vitamin B complex,
tingnan natin kung ano pa yung pwede nating ibigay sa alagang baboy na to. Ayan, eto nga, tingnan natin yung tiyan guys. Ayun, talagang ayaw pang tumayo guys. So doon sa mga nag-aalaga ng baboy, alam ko guys yung hirap na pinagdadaanan ninyo. Alam ko guys yung puhunan na sa pagpapalaki guys ng baboy na katulad nito, talagang malaki guys yung puhunan at saka hindi biro. Kasi guys, alam naman natin na sa mga buntis na baboy na katulad nito, yung 3 months, 3 weeks, halos 4 months na pag-aalaga. Mahina na guys yung 2,000 na ibibigay mo sa baboy, 'di ba? Ipapakain mo sa baboy. 4 month 'yon. Lalong-lalo na kung purong feeds yung ipapakain mo. So ito guys, nakita nyo guys yung tiyan ng baboy. Sa tingin nyo buntis ba talaga o hindi? So tara, pasukin natin to. Mag-ranger na tayo dito. Ano, ranger. Ayun, talaga namang umano na tayo. Umiksena na tayo. So ito guys yung tiyan ng baboy. So ingat-ingat lang tayo kasi baka mamaya may nakasingit na mga cobra, ahas dito, ano. Ito guys yung isa sa mga bagay na dapat nating kapag dumibisita tayo sa mga baboyan, lalong-lalo na yung breedman ng mga kawayan, kasi nga guys, at saka yung malapit sa mga ilog na katulad nito, talagang kailangan super ingat tayo. At alam naman natin yung mga panahon na yon, na yung mga panahon kailangan safety. Ayun lagi, kasi lalong-lalo na uso yung mga ahas sa mga baboyan. Yung alagang baboy, so mukhang okay naman guys. Ayun yung tiyan ng baboy, tapos yung ano niya, ayan, yung mga suso niya mukhang okay naman. So 5 days before mga anak, dapat magpapalit na ng from gestating to lactating na ang ipapakain dito, para at least unti-unti nang magatas itong baboy na to. 5 days pwede nang magpalit ng from lactating to gestating nga. At yun nga guys, so last time talagang malaki na yung tiyan nito. Hawakan natin guys, okay naman guys. So at saka ito talagang ayan may mga dumi-dumi siya. Ayun, so talagang naka himlay lang itong baboy na to. Talagang eto guys yung tiyan. Ayun nga. So, ayun, talagang super So eto guys yung dede ng baboy. Nakikita natin. So pisil-pisilin natin. Baka may lalabas na guys na dito. Nagatas. So far wala pa rin guys. Ayan. Ayan. Pero eto guys yung tiyan ng baboy. Talagang So sa tingin nyo guys, buntis ba itong inahing baboy na to? Ayan. So talagang super siya. Ito guys yung tiyan, nakita nyo naman medyo malaki talaga yung tiyan niya. Ayan. At ito nga. Ayun, talagang super na mahinga na itong mami pig na to. Ayun talagang super Ayun guys. So, sige, pahinga ka lang dyan kasi 5 days na lang, dapat manganak ka na. Ayun, kasi hindi biro yung pinakain sa'yo, di ba? Wala pa guys lumalabas, pero unti-unti na guys natin na nakikita na nagiging pinkish na yung yung dede na itong baboy na to. Wala pa rin lumalabas na mga So, dapat guys, lactating na yung ipakain dito. Ayan. So far okay naman guys yung tingnan naman natin guys yung ari. Aba? Ay, wala, namamagana yung ari guys. So, isa sa mga palatandaan guys is yung pamamagana ng ari. So, lipat tayo sa kabila para mas makita natin guys. Bas na yung At ito. Ito pa. So, ito guys, ayun, magana yung ari ng ng inahing baboy. So, hawakan natin guys. Ayun guys, ayan. So, pasensya na, pasintabi doon sa mga katropa. Ayan. So, ito guys. Ayan. So, mas mamamaga pa to guys. Pasensya na kayo hinahawakan ko, pero wala namang mali siya to. Ayan. So, mas mamamaga pa yan guys. Mas lalaki pa yan. At mas makikita pa natin in the next few days na mamamaga pa yung ari niya. At kapag namaga guys yung ari, parang
ano yan guys, simbolo na malapit ng mga anak yung ating baboy. So nai-stretch na para at least kapag lumabas yung piglets, maging ready na itong inang baboy. So ito guys, kapag ganito yung baboy guys, mga 2 days, 3 days maximum siguro o 4 days, manganganak na siya. Ibig sabihin guys, simula dito sa ganitong sitwasyon, kapag nagpupus na, biglang palaki pa yan ng palaki guys, pamamaga ng ari ng baboy. Tapos mga ilang araw pa, unti-unting kukupos. Pag kumupos na yan guys, yun na, maghanda na kayo. I-ready nyo na, manganganak na yung baboy na alaga nyo. So eto guys, ipakita lang natin na ito guys yung ari ng baboy ngayon. Hawakan ko na para makita nyo. So eto namamaga na talaga. Ibig sabihin guys, talaga confirm para sa atin. Buntis etong inahing baboy na to. At anytime pwede na tong manganak. So eto. So guys, antayin lang natin dito. Hayaan lang natin etong mamipig na to. So, confirm nga guys, anytime pwedeng manganak tong baboy na to. At happy tayo na nakikita na ito nga, ayos naman yung kalagayan niya. So, nagpapahinga siya. At ayun nga, ano na, confirmed kasi nga lumobo na, namabaga na yung ari ng baboy. So, dapat ito guys, lactating na guys yung ipakain. At so guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ito guys, para sa atin confirm na buntis talaga yung alagang baboy na yon. At few days na lang guys manganganak. Isa kasi guys sa palatandaan na kapag malapit ng mag-labor yung baboy guys, few days before talaga mamamaga guys yung ari ng baboy. At kapag namagayan, pamamaga ng pamamaga, mga 2 to 3 days pa after bagang maga na super maga na parang gelatin na nag-i-stretch yung ari ng baboy. So unti-unting kukupos yan. Kapag kumupos na guys, yun na yung palatandaan. Yun dapat maghanda na kayo kasi anytime pwede na manap yung alaga